Islam niya sa ating Hi, sis. Alam ko, nalulungkot ka kaya may dinala ko para sa'yo. Naalala mo ba yung tinalakay natin yung nakaraan? Kasi alam ko may ugnayan sa nararamdaman mo ngayon tungkol sa mga namatay na mahal sa buhay. Yung text ko sa unang Thessalonica chapter 13 verse 4 verse 13 pa. Pwede ba bang ano ba yung pagkakaintindi mo doon? Medyo hindi ko nga po maintindihan natin kasi napakalalim po ng mga puntong inilinting doon. Ganun ba? So, nais mo pang i-discuss natin yung text na yun? Sige po. Sige, pakisulong nga sis, pakibasa yung unang Thessalonica chapter 4 verse 13 to 18. Bukod dyan, mga kapatid, hindi namin ibig na kayo ay walang alam, may kinalaman sa mga natutulog sa kamatayan, upang hindi kayo malubay na gaya rin ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo ay nananampalataya na namatay si Jesus at muling bumangon, sa ganitong paraan, yaong mga natulog na sa kamatayan sa pamamagitan ni Jesus ay dadali ng Diyos kasama niya. Sapagkat ito ang sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ni Jehovah, na tayong mga buhay na natitira hanggang sa pagkanadilito ng Panginoon ay hindi sa anumang paraan mauuna roon sa mga natulog na sa kamatayan. Sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may nag-uutos na panawagan. May piling ng arkanghel at may lumpeta ng Diyos at yaong mga patay na kaisa ni Kristo ang unang babangon. Pagkatapos tayong mga buhay na siyang natitira, kasama nila ay aagawin sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa gayon ay lagi na tayong makakasama ng Panginoon. Dahil dito ay patuloy ninyong alibin ang isa't isa ng mga salitang ito. Sa text mo yung nabasa sis, maliwanag doon na may ilan sa mga miyembro ng Kristiyano sa Thessalonica na namatay na. So, ano ginawa ni Pablo? Pinasiglan niya yung mga nabubuhay pa na alibin yung isa't isa sapagkat merong pagkabuhay muli para sa mga patay. At sinasabi doon na yung tungkol sa pagparito ng Panginoon, ang dapat na mga Kristiyano sa gitna nila na namatay na ay may pag-asa mabuhay muli upang makasama si Kristo. Ate, sino po ba yung tinutukoy dito sa verse 17 na aagawin sa mga alapaap? Sige sis, magandang tanong yan. Kung mapapansin natin yung 1 Thessalonians 4 verse 15, sinabi dyan yung tungkol sa dapat na natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon. So, alalaang bagay, sila nabubuhay pa sa panahon ng pagparito ni Kristo. Ngayon, ang tanong, mamamatay kaya sila? So, nais ko yung Biblia yung sumagot sa mga katanungan yan. Sis, pakisulong ang basahin yung Romans chapter 6 verse 3 to 5. O hindi ba ninyo alam na tayong lahat na binautismohan kay Kristo Jesus ay binautismohan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, inilibing tayong kasama niya sa pamamagitan ng ating bautismo sa kanyang kamatayan, upang kung paano si Kristo ay ibinangon mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, tayo ay lumakad ang gayon din sa isang panibagong buhay. Sapagkat kung tayo ay naging kaisa niya sa wangis ng kanyang kamatayan, siyang na tayo ay magiging kaisa rin niya sa wangis ng kanyang pagkabuhay muli. Yung isa pang teksto sa unang Korinto chapter 15 verse 35, 36, and 44. So lang kasi. Gayon pa man, may magsabi, paano ibabangon ng mga patay? Oo, sa anong uri ng katawan sila paririto? Ikaw na taong di makatwiran, ang inihahasit mo ay hindi binuhay, malibang mamatay muna ito. Inihahasit itong isang katawang pisikal, ibinabangon itong isang katawang spiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon din spiritual. Ngayon sa iyong nabasa, ano yung naintindihan mo doon? Sila ay kailangang mamatay upang kanilang makamit ang mga langit na buhay, subalit hindi sila kailangang manatili sa patay na kalagayan upang hintayin ang pagbabalik ni Kristo. Sila ay naging aagawin sa isang mata upang makasama ng Panginoon.
So sa iyong nabasa, yung paksang pinalakay, na hindi naman tungkol sa gawin ng mga makasama ng Panginoon na makalakit na buhay. So ito yung 144,000 na nangunggal lamang na hindi sila kinakailangang manatili sa kalagayan ng patay upang makamit ang pag-asa ito. So kagaya sinabi mo ayon sa teksto, dahil nga agawin sila ng mga Kristyano ito upang makasama ng Panginoon sa isang kisapata. At hindi lang din sila yung merong pag-asa ng pagkabuhay muli, maging din yung mga matuwid at di matuwid, may pag-asa buhay muli dito naman sa lupa yung kanilang pag-asa. Ngayon sis, naiintindihan mo na ba yung tungkol sa First Thessalonica na pinag-uusapan natin? Opo ate, maraming salamat. Halika, dinner muna tayo.